Good day Philippines, good day all over the world. Samantayang lupalop ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at samantayang lupalop ng kontinente. Mega love shoutout po sa inyo, especially sa mga OFW under ng Tikram community. Ating pag-uusapan mga Tikramers, bakit idadaan sa mga illegal na proseso ang pakipag-ayos ni Tatay Tikram laban kay Dave. Ano ba ang mga dahilan ni Tatay Tikram bakit idaan sa illegal na proseso? Pwede naman po na idaan na lang sana sa pamilyang usapan. Okay? Ano ba ang mga dahilan ni Tatay Tikram na bakit idinaan sa illegal na proseso ang pag-uusapan nila punto por punto? Wala na ba ito ng respeto? Nawala na ba ng tiwala ni Tatay Tikram kay Dave punto por punto? Ating abangan yan. Well, bago natin simulan ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Alam naman natin mga Tikramers anong nangyari. Ang sitwasyon na talamak ng fake news na ikakasira kay Tatay Tikram. Nagmula ng in-interview si Dave ng isang vlogger na pangalanan lang natin Kalabaw kung saan siya ang nagpasimuno na siraan ng reputasyon si Tikram punto por punto. Well, alam naman natin mga Tikrams, every sagot ni Dave sa kanyang interview ng isang kalabaw, binibigyan ito ng masamang kahulugan ng mga taong ayaw sa kanya, sa mga wakwak group, wakwak team na kumakampi kay Dave. Hindi iniisip ni Dave ng kanyang mga binibitawang salita, ito'y pala'y nakakasira ng reputasyon sa taong tumulong sa kanya, siya'y walang-wala pa. Mahirap man maghusga ng tao, mahirap man mag-conclude ng tao sa mga nagawa. Pero yung ginawa ni Dave, grabe yung urada niya, grabe yung banat niya sa kanyang tatay. Nakala niya na ito'y makakatulong para sa kanya, ito'y makakatulong sa reputasyon niya, ito'y makakatulong sa kanyang career dito sa social media, na hindi niya pala akalain na ang kanyang mga ginagawa, dahil na iniisip lang nila yung kapakanan ni Dave, hindi nila iniisip ng kanilang pala ginagawa ngayon sa paninira kay Tatay Tikram, ito'y pala'y mapapahamak ni Dave punto por punto. Kahit naman po sino, yes, kayo nandyan lang kayo kay Dave. Ang tanong, may magdadagdag pa ba? May tao pa bang susuporta kay Dave sa balang araw? Kung malaman ng mga supporters, malaman ng mga sa labas ng community na ganun ang pang-uugali ni Dave. Ganun lang po dun mga Tikramers ang kay Kuya SMB. Yan din ang mga dahilan mga Tikramers kung bakit nawala ng tiwala si Tatay Tikram sa kanyang tinuturing na anak, na tinuturing siyang ibang tao ni Dave, na kung bakit na wala na siyang tiwala doon. Kasi kung may tiwala pa si Tatay Tikram kay Dave, hindi na idadaan sa legal na proseso. Pwede sila lang mag-usap. Kaya lang, ang iniiwasan lang ni Tatay Tikram is baka after ng usapan nila pagdating sa labas, iba na ipapalabas doon, na ipapahamak na naman niya, ikakasira na naman niya punto por punto. Siguro naisip ni Tatay Tikram the best way na idaan na lang sa legal na proseso by lawyer, na ito'y makakapatunay na ang kanilang agreement, kanilang settlement ng mag-ama mag-amaayos, mapayapa, walang gulong nangyayari. Kasi sa ngayon, umiiral pa rin kay Dave ang kanyang pride sa sarili. Umaatake pa rin ang kanyang pride na nakikinig sa kanyang paligid, sa mga payo
Kasi na mindset ng bata, instead na para sa kanya, napupunta kay Tekram. Always money involved. Sana iniisip sana ni Dave yung taong tumulong sa kanya punto por punto noong siya'y walang-wala pa. Naging tao siya because of Tekram. Ganyan ang kanyang estado ngayon dahil kay Tatay Tekram. Kasi ang nangyayari po sa during the interview of Dave, nandun pumapasok na yung panunumbat. Kasi may narinig si Dave sa labas na sa mga followers, supporters, hindi mula kay Tatay Tekram na walang utang na loob. Okay, si Dave kay Tatay Tekram. But ang sagot ng kampo ni Dave, walang karapatan si Tekram magsabi kay Dave na walang utang na loob. Dahil nagpayaman kay Tekram, rumami ang pera niya dahil kay Dave punto por punto. Actually, hindi yan pwede irason para kay Kuya SMB. Kasi yung tao, si Tekram, gumawa yan ng way para maging successful. Gumawa ng diskarte. Ganun lang po ang kaniyang purpose, mga ka-Tekramers, kay ni Tatay Tekram, na mapalago niya ang community. Hindi katulad ng iba dyan na sariling interest lang ang pinapairal nila. Aywan ko lang. Kung after this issue na wala silang ibabato kay Tatay Tekram na hindi makakaayos, kung patuloy pa rin nila hahawakan si Dave punto por punto. Yun lang po doon kay Kuya SM, mga ka-Tekrams. Diba sobrang hirap na nagtiwala tayo ng tao pala, yung ating pinagkakatiwala ang tao, yung pala din pala ang makakasira sa atin, lalo tinuring na tunay na anak, di ba? Ang problema sa iba, sabi pa ni Kalabaw, na kung itinuring ni Tekram na anak si Dave, bakit pinapabayaan niya ito na lampasuhin, babuyin ng kanyang mga kapatid? Why nakapagsalita si Kalabaw ng ganong panalita? Dahil din sa mga kasagutan ni Dave. Pinapabayaan lang si Dave. Maganda lang daw si Tekram sa camera, sa on cam. Pero kung off cam, grabe na yung ugali daw ni Tekram punto por punto. Kung may mga idea kayo dyan regarding this our content, please comment section below, mga ka-Tekramers. Yung po ang mga dahilan siguro, mga ka-Tekramers, kung bakit na idinaan ni Tatay Tekram ang kanilang settlement ng kanya si Dave ng illegal na proseso para after nilang separation, di ba? Parang pipirma lang ng after nila ng separation, na may ayos to lahat, siguro wala nang pakialam si Tatay Tekram kay Dave. Total, malaki naman si Dave, alam niya yung gagawin niya. He's 18 years old already. So kaya niya i-disiplinahin, i-control, alam niya yung tama at mali. So hindi na kailangan siguro. Kasi alam naman natin na ginawa niya ang lahat na matuto si Dave. Na way kung paano siya magdisiplina kay Dave, ginawa ng masamang kahulugan, yun ang mahirap dun Marami ang na-involve sa issue na ito ngayon. Dahil po kay sa ginawa ni Dave kabulastugan na kinampihan ng makurimaw doon sa kabilang panig ng daigdig. Ganun lang po dun. Kasi mahirap, mga ka-Tekramers, na always tayo magsasabi, magpapayo sa bata na kakaganda niya, at then pala tayong magiging masama. Yun ang nangyari kay Tatay Tekram. Kaya hindi na siya hindi na siya nagsalita tungkol kung paano siya magdisiplina ng bata, but si Luis ang kanyang pinagsalita sa social media kung paano siya magdisiplina ng bata. Ganun lang po. Hindi, for me, yung sabi ni Dave na sinasaktan siya, sinasapak. Dahil may isang dahilan kung bakit sinapak, naubusan, whatsoever. Di ba yung mga ganong eksi ng palaka? Di ba? Ganun po mga ka-idol yung
yung nangyari ngayon sa community na nang pag-alis lang ni Dave, mga katikramers, marami talagang na-disappoint. Marami ang dismaya na they could not expected na magagawa yun ni Dave na traidorin ang kanyang ama. So ano na lang, yung unawain na lang natin yung ibang supporters, followers ni Tatay Tekram na kung bakit nakapagsalita sila not good words kay Dave, against kay Dave, dahil yun ang nakikita nila, yun ang pag-uunawa nila, na walang utang na loob si Dave. Kaya na maraming nagsasabi na wag nang suportahan si Dave, kasi hindi lang naman si Dave ang ginawang content ni Tatay, marami namang tao. So magpasalamat na lang si Dave na while siya ang binivideo, marami ang sumuporta, marami ang nanood, nag-viral siya, nag-trending siya actually dito sa social media. Dahil sa trending na yun, nakilala si Dave and also Tatay Tekram. Siyempre, kung nakikilala, kung maraming maawa kay Dave, siyempre dadaan kay Tatay Tekram. Bakit? Kasi channel ni Tatay Tekram ang ginamit sa kanyang pagbibideo sa video na sa pagko-content, no? Ganun lang doon mga katikramers, kay Kuya SMB, na yun ay din ang pinagyayabang din nila. Kung wala ako, kung hindi ako kinontent, kung ako sa inyo, magpasalamat na lang, kasi yun ang pinagyayabang nila. It's si Dave ang dinahilan kung bakit yumaman ngayon si Tekram. Okay? So, tingnan natin sa sunod na kabanata na wala na si Dave sa poder ni Tatay Tekram. Okay? While yung mga gamit, wala naman, anyway, regarding dun sa gamit naman ni Dave, anytime pwede man kunin niya pwede kunin. Ang problema, nagpasulsul. Sabi na pupunta daw si Dave doon sa residence ni Tekram kapag kasama silang lahat. Sa isang batalyon na yun pupunta kay Tekram, So, alam surely may issue din ng mga ang lalabas doon, So, yun. So, para nagplano si Tatay Tekram na kapag mayroong settlement ang mangyayari between him and Dave, idaan sa legal na proseso. Dahil sa issue na marami ng taong na i-involve. Marami ng taong na-involve sa issue na ito. Nadadamay ng family ni Dave. And of course, the Manalastas family. Nadadamay na sobra. Kaya, huwag po tayong magtaka mga katikramers kung bakit ganun ang isip ni Tatay Tekram na dapat idaan to sa legal na proseso sa pag-aayos namin ni Dave. What I mean, yung pag-aayos, hindi ibig sabihin na bumalik si Dave sa kanya. Ang pag-aayos na yon, maibalik kay Dave ng maayos ang kanyang mga gamit, and then mag-usap sila bago sila maghiwalay, para mag-asawa lang bago sila maghiwalay, maayos ang lahat. Walang gulong sa isipan ang mangyayari. Hindi na may stress, lahat free na. Free na lahat. So yung pang inaabangan ng karamihan mga katikramers, ang paghaharap ng mag-ama. Okay? So hopefully maging maayos ang settlements ng mag-ama regarding po kung ano man ang magiging plano nila punto por punto. Sana after ng kanilang pag-aayos, wala nang issue na lalabas, wala nang gagawa ng fake news. Kasi ang why na lumala ito, kasi nga yung si Kalabaw, siya yung way na napahamak ang reputasyon ni Tatay Tekram dahil pinangunahan siya ng isang
kalabaw. Okay? Isang kalabaw. Hindi pala kalabaw si BG o si pinangunahan ni BG. Akala niya na makakatulong kanyang interview kay Dave. Yung palay, hindi. Para sa kanila. Okay, good para sa kanila. Pero para sa dito sa atin, sa dito sa Katikramers community, Katikram community, ito hindi kaya-aya. Okay, hindi kaya-aya. Mahirap naman, hindi naman siguro bawas ng pagkatao ng isang tao kung magpakumbaba tayo paminsan-minsan, right? Kasi ang napapansin ko kay Dave, umiiral pa rin yung pride niya. Aywan ko, di ko rin alam kung saan siya kumukuha ng lakas, kung bakit may gano'n siyang enerhiya sa kanyang isipan na sige, kung didmahin nyo ako, kung didbahin ako ni Tatay Tekram, sige, go fine, whatsoever. Di ba yung mga ganong eksena? Ganon ang kanyang mindset. So, yun ang kanyang lakas. Kasi alam naman natin na lahat ng mga gusto ni Dave, sinusunod ng mga kalakal. Alam nilang mali. Sinusunod pa rin nila. Kung saan man si Dave ngayon naroroon. Hindi nila, sinasang-ayunan lagi nila si Dave kung anong kagustuhan ng bata. Okay. So, tingnan natin mga Katikramers kung ano ang what happened the next generation of Dave na wala na siya sa Tatay Tekram punto por punto. Anyway, so hanggang dito na lang mga Katikramers, ito ang ating content ngayon, kung bakit tinaan ni Tatay Tekram sa legal na proseso ang kanilang settlement ni Dave punto por punto, na pwede naman sana sila ang muna mag-usap, but siguro nadala si Tatay regarding doon sa mga issues na lumalago ngayon, almost ng mga issues ng mga fake news na ikakasira ng ating founder, ang lalo na ang kanyang dignidad bilang founder, ang kanyang reputasyon na dinadahan palang inaanay ng tinuturing niyang sariling anak punto por punto. Mabuti na lang na nalaman ng mas maaga, na hindi pa masyadong mas malala ang sitwasyon, ang issue. Anyway, hanggang dito na lang tayo mga Katikramers. Mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Atin to. Sa inyo to. Sana magkaisa para ikakaayos, ikakanda ng community of Tikram, and of course sa mga supporters na hindi na sila ma-stress, lalong-lalo na dyan yung mga, almost dito mga Katikramers, mga old, yung mga senior citizen, yung mga supporters ni Tatay Tekram, almost so mga 1% is OFW. Ganun po dun mga Katikramers, ito ang estado ngayon ng ating community punto por punto, na kahit ganito ang nangyari sa community, pero pinagpapatuloy pa rin ni Tatay Tekram ang kanyang trabaho bilang founder, na makatulong sa ibang tao, na hindi mapabayaan ng community. Di ba nagtatrabaho siya? So alang-alang din na ikakaganda ng community. Anyway, hanggang dito na lang again. This is Kuya SMB, para sigurado, punto por punto, pack na fact and full na full. Sa mga bagong pasok dyan don't forget. SMB, forget Bisaya man. Ayan, yun na, basta kay totoo naman Bisaya. Mahirap naman tayo magpanggap na pure Tagalog na Bisaya man ta. Sa mga Bisaya dyan mga Bisayang OFW dyan don't forget to subscribe at ito mga Bisaya. So go lang, founder, and fight. Kakaayos, ikakaganda ng ating community. Hanggang sa muli, ingat guys, love you all. Don't forget to subscribe and point notification bell. Sa mga baka gusto nyo magpa-member po sa akin, mura lang, 25 pesos lang ata yan, kahit pa paano maging maayos din ang mga sundalo ng Tatay Tekram. Hanggang sa muli, ingat kayo lagi.